until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. Sama ko sir, namatay na pala. Ibo po. Mr. Chair. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Lawrence Hilario, actually, itong si Lawrence Hilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School? O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens? O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung misiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Maan ni Santo Niño? Ako, sir, di ko mutuo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo. May, answer may question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Opo, dili po kami. Death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Anuhin namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na katandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi nilagi lang na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yung pong kanasasakit sa akin eh, kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. Nabatay na pala. Ibo po. Mr. Chair. Yeah, but before, Senator Risa, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor, for joining us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po, sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa Kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama. Mama ni Lovely. Nandun sa Kapihan. Dalhin niyo po bukas. Opo. Dalhin niyo yung Opo, hindi po kami. death certificate na ito. Opo. Florano. Geraldine Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, kuya mo yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako, baka sabihin nyo, naabay nagkuha na nagaw na ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpo-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming, hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at itimbangin namin. So, yung salitang kalokohan po hindi po nagbe-belong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the facts. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, itong totoo. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito pa kami nagpuyo sa lungsod. So wala pa kami sa bukid, sir. So doon pa kami sa municipality of Socorro. Not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun yung nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So, noong time na yun, gusto pa ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng pamilya ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So, isipti namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So, sabi ko sa aking lola, kung multagan ta sa
barangay Sungkoy diha sa gitawag na mo kanang guest house sa Sungkoy. Kung itagalog mo Oh. para Kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction sir sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi nga, pag high tide nga sir, yung tulay nga sir, nandito na yung level ng dagat eh. So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng inuna, gusto ko doon tayo sa kapihan. Orbi ko sir ha? Orbi ko sir. Pero hindi yan napalabas sir sa sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Mon Gualdes, I don't know if TV5 ba siya, siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, 3 yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Sir Teresa, based on the facts, 2017, wala nangyari gano'n, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtako namin sa bukid, ma'am, ako yung nag-suggest. Now, Mr. Chair. okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. Andito na po si Jeng Umupo ka Plaza, dyan Mr. at Chair. Sir, pwede. Please continue. Oh. Yes, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yun. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Renz Kilario, actually, itong si Renz Kilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako, Teacher ka? ako sir sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano Kasi yan? Ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero, maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ni Santo Niño. Ako, sir, di ko motoo og Diyos kay ngano usaray akong Diyos si Jesucristo. Yan sa may question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko motoo nga, because kasi si Mesiya, dili. Sir, pwede mo naman ko sir sa akong istorya. Go ahead. Kaya 2019 mo ko sila, nitabo pagka-December, sir. Before December, sir. Before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario. Kung paano dalahin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan. So, ano kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami na aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi niyo? Sinabi kasi sa akin aking lola. Sir, di pa ako tapos magtanong. Hintay mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, sinabi sa akin. Po kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato. Sinabi Bato ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, pasipata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao.
Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senior Aguila. Ngayon, Senior, Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay J. Renz Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko siya Senior kasi yun yung scheme niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am, Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay J. Renz Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan Yun yung pagkakilala na nila, Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako hindi ako maniwala, ma'am, na sa yung reincarnation, ma'am. Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag Senior Aguila, nasa kanila yan. Walang ilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Mga Tagalog. Oh, ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, Nick? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman kung sa Bisaya pa, kung saan naman hawa na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola, so imo nang barugan. So doon na tayo ngayon, sir, dito sa Himbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamerto Galanida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Florano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ako mag-vice president, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, nga mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason para mapunta daw yung Mamerto at saka yung si Jerens yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi ng mga affidavit. Kasi lason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige. Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. Chair, kagawa yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali na. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't na tanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Hilary Olga M. Reserva, and I appear to Sandali, Reserva. Reserva. So, si kanina, attorney, yung apo ng original De La Peña. De La Peña ka. De La Peña. Ito, Reserva. Yes. Yeah, okay. Go ahead. I appeared before the Sangguniang Panlalawigan because there was an ordinance created by the LGU of Socorro which exactly copied the EO 49. And we raised the following contentions that the ordinance violates not just the right to travel the members of the Kapihan, that it exercised the calling out powers which belong exclusively to the President, and also that it is partial and discriminatory in nature. And at that time, the Sangguniang Panlalawigan, the Committee of Laws and Governance, gave them at least 30 days to produce any report from any fact-finding government agency. However, until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the Kapihan. So by virtue of that, the committee headed by SP Bernal and the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte rendered the ordinance as null and void and ultra vires for being speculative, baseless, and discriminatory in nature. That's all, Your Honor. Thank you. So,
ito pala ay na revoke ng sangguniang panlalawigan. May continue, Mr. Chair. Yes, continue. That's the real proof na inaapi yung kami ng LGU ng Socorro po. Sandali. Before you continue, andito yung Provincial Legal Officer, Attorney Christopher Tripoli. Are you around? Good afternoon. Yeah. Is it true that such executive order was revoked by the Sangguniang Panlalawigan? What was revoked, Mr. Chair, was the ordinance that was subsequently passed by the Legislative Council of the Municipality of Socorro. The municipal ordinance, Yes, Mr. the same issue, the same topic, Yes. about banning the entry to Kapihan. Generally, Mr. Chair, they adopted the executive order of the mayor. Okay. Thank you for that. Please continue, Mr. Mr. Chair, actually, Mr. Chair, I must confess na nag-lead ng kaguluhan doon ay ang LGU mismo, Mr. Chair. Kasi siguro because of political rivalry. Halimbawa, marami silang tatlong executive order, isang ordinansa na parang inaapi kami, parang discriminate kami. That was the class legislation. Tanong ko, bakit si Mayor Rachel hanggang naupo siya last July 22, July 1, 2022 hanggang ngayon hindi lang po siya nakabisita o nag-invite sa amin po doon sa Kapihan. In-invitean ba niyo siya? May I direct na? Sandali lang. In-invite mo ba sila? Si Mayor? Ang kwan po namin is kung mayroon kaming mga problema, dapat kasi mother, kasi sabi niya sa election campaign, mother of all. Pinsunulatan kami, in-invite kami. In fact, I went twice sa kanya, nasabi ko na ano ba ito kung pwede lang ayusin natin. Ano talaga ang gusto ng LGU, Mr. Chair. Pero ang nangyari, hindi siya maski mga activity ng LGU, hindi kami finorness, hindi kami involved. Okay. Aywan ko. Before the Mayor answers the question, siguro, ako yung inyong whatever political differences that you may have among yourselves, Mayor at saka ikaw, pwede yung maariglo. Pwede yung maariglo, walang problema, pwede yung pag-usapan. Pero ang hindi mapag-usapan, yung mga issue na pinag-usapan namin, yung pagkasal ninyo ng mga bata na minor de edad, at pagpupumilit na mag-sex sila, at saka yung hindi pagpapaaral sa mga bata. Hindi talaga makuha sa usapan yan. Dahil ibang usapan yan. Ibang usapan. Your Honor, if I Yeah, go ahead. Your Honor, all of the issues raised here in this proceeding were also raised at the Sangguniang Panlalawigan, Your Honor. And in a recent interview by Sangguniang Panlalawigan Bernal, he even said that he has in his own verified sources that the intention, the motive behind the ordinance, which basically copied the EO 49, which gave the power of the task force Kapihan to get the custody of the children, was based on personal motive of Mr. Adelito Sampo. That's what is in his interview, Your Honor. Okay, regardless, whatever, kung may motive behind or what, the fact remains that it was invalidated by the Sangguniang Panlalawigan. So, wala natin to discuss about that. Talagang mali yun na municipal ordinance as far as the Sangguniang Panlalawigan is concerned. Yes, Your Kasi Honor. nirebook nila, di ba? Yes, Your So, Honor. it stays. Pero kung gusto sabihin, bago magsigot si Mayor, Lastly, Your Honor. sandali lang. Ikaw muna, sino ka, ma'am? Please, Good afternoon. I'm Professor Elena Lipidan of Cebu for Human Rights.
Cebu for Human Rights. We are a non-government organization based in Cebu Cebu for Human for Rights. Human Rights. Yes, You are an NGO. we are an NGO. Yeah, go ahead. And how come we are here? Because we are a friend of Richard Dano, and Attorney Fiona Bojos is a classmate of Richard, and we were able to go to Socorro and found out the situation. And in our limited way, we did help them. So, nakikita namin, first, we would like to confirm that indeed there are forced marriages. We have interviewed them, and in fact, we have interviewed also Mark. And the reality is that helping fight a cold is challenging. Not because of yung mga forced marriages, pwede pa yun, ano? Pero private army, parang, teka lang, that's a little bit dangerous. Sa akin yung forced marriages. Hindi ko matanggap yun. sa Continue. human rights lawyers, tinitingnan din namin yung safety namin. Well, anyway, nung narinig namin kay Mark na kahit yung taga-DNR ay nilalagyan nila ng mga trap, teka lang, delikado yon. So, I can understand the challenge, no, of the DNR going there because they have their own private army and that the training is really extensive. Young combatants, children, training them to be skilled, no? Anyway, nakikita rin namin sa tulong namin, yung tinutulungan namin, that basically the local government of Socorro, they have the right heart, but unfortunately may lack the skills on how to handle it. And one of that is in their sincere effort to protect the residents, gumawa nga sila ng ordinance, which later on was declared void. May mga kakulangan, the documentation, that sort. At saka nung nagpunta kami sa kanila, palagi silang talo sa case. Yun, lumalapit sila sa amin, Attorney, talo na naman kami sa writ of habeas corpus. So the first child, yun, talagang malaking blow sa kanila, di ba? Because they were trying to protect that child, and then later on, the court gave that child back to the parent because under the law, the primary custody should be with the child. Pero kung titingnan namin, a petition for involuntary commitment was filed earlier, but it was not ruled upon. So, sa tingin ko, may kakulangan siguro sa batas. You cannot answer a cult movement with hodgepodge laws, no? So, ngayon, going back, ang mga issues na nakikita namin, why would people why would they go there in the first place? There are 3,500 to 5,000. What are the pushing factors why people would go there and stay there? Ignorance, yes. Miseducation, yes. Merong element of desperation, poverty. May nagtatago nandun kasi may mga warrant of arrest. May nandun kasi napuno sa utang. Attorney, mga teachers yung iba. Mga That's why, license yes. licensed teachers, ito mga pulis ito na puro ito mga NAPOLCOM at civil service eligibles. So, yun lang, nagbati lang ako. Please continue. Totoo yun. At saka tinatanong yun sa media sa amin, what pushes them? Bakit nandun sila? At saka bakit nananatili silang nandun? So, nung tinignan namin, anecdotal, kasi hindi naman thorough yung statistics namin, may mga iba talaga doon na walang mapuntahan, no? Na napuno na sa utang. May mga ilang teachers na punong-puno na sa utang. And then, based yung culture nila of strong helping each other, yung bayanihan, kung nandun ka, anyway,
each member is helping another member. Pero why they would stay there even though with this reality, ang isang factor doon is wala na silang babalikan kasi binenta na nila. Second, paninindigan na lang nila kasi nandito na kami eh. We will stand by it. So that's why we recommended reintegration, rehabilitation, alternative livelihood so that these people could be reintegrated back to the community. Pero ang sa amin talaga na nakita namin na maganda because palaging talo sa case eh. May pausi kami, talo. May adultery, talo. Ganyan. So, I think the Senate legislators would have to craft a law or a policy that would answer cult because this is rampant in Mindanao and other parts of the country. Kasi kung titingnan mo, hodgepodge lang yung batas natin eh. So, one act may not be connected. Sa simulang-simula, nung nag-opening remark si Senator, sabi mo, it's well defined, it falls under a code. And yet, yun yung common term for code. But it has never been defined under Philippine laws kung ano yung code natin. And wala pa, kasi wala nga tayong batas nun, so difficult to define. Common knowledge lang natin na yun yung definition sa code. Now, the Cebu for Human Rights, we will be submitting a position paper, but our recommendation is really to come up with a more comprehensive law on this matter to answer kasi hindi kaya. At saka nakikita namin, this Senate investigation really put into light the problem. Kasi nung nandun sa Socorro, yun, tinutulungan ng NBI, correct, talagang tinutulungan. Yung CHR doon, yung region yun, meron. Ito, meron, pero hindi buo. At saka yung sa DepEd, yun tumutulong. But with this platform and with this venue, you're really able to bring the problem about cult and cultism all over the Philippines. Kaya nga siguro, patok na patok kasi maraming nagkaka-interest dito. Thank you very much. Thank you, Atty. Thank you for your sharing us that information. If I may. Magbigyan ko lang muna ang galing si Dorisa, si Atty. Atty, you have the floor. Your Honor, may I debunk the facts that what Attorney Lapitan said? Because she said that the reason why I'm stating the ordinance here, the proceedings in the Sangguniang Panlalawigan, because all of these forced marriages, the amassing of high-powered firearms, the creation of drug shabu laboratories inside the Sitio Kapihan were all raised in Sangguniang Panlalawigan. They were given a lot of time to sustain the constitutionality of the ordinance. However, until now, they did not present any report from any agency, PNP, DILG, or CHR at that moment. That's why it was said to be speculative and baseless. Second, she said that they filed an involuntary commitment and it was not responded. However, Your Honor, they only filed the involuntary commitment petition after 2 months after gaining custody over the children. They filed the involuntary commitment after we filed the writ of habeas corpus. That's why it was a belated action because normally you would file an involuntary commitment if you would want to get the custody of a child. However, they already had the custody of the child. Kaya nga, aminado na nga si Atty. At saka si Mayor na talo talaga sila sa kaso nyo. Yes. Nakuha nyo balik yung bata eh. Kahit na gaano kaganda ng intention ni Mayor na i-hold yung bata para, yun nga, ang bata na nga lumayas eh. Ang bata na nga ang umayaw, pumunta sa kanila, na-rescue nila. Ngayon, because of due process, ginamit ang lahat ng legal processes, lumabas talaga sa korte, which is decision ng korte na ibalik sa parents yan dahil under the law, dapat ang parents talaga mag-custody ng bata, hindi yung mayor, hindi yung DSWD. So, yun nga, talo nga sila talaga. Talo sila, under the law. Yes. Talo. So, The reason accepted na yan.
kahit anong intention nila, talo talaga. So, yeah, what are you trying to the reason why establish, attorney? The reason why I'm raising this, Your Honor, is because she said that they filed the involuntary commitment first, and it was not entertained by the court. However, upon summons, upon records would speak that they only filed 2 months after gaining custody of the children. That's why Kaya nga, talo nga talaga sila. Pero they're always two steps behind you. Talo sila. Mr. Chair. Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with the attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil tinitingin po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child, nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasatlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SPSI. And one of the, dagang salamat kay Attorney Lepitan, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan, na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na di pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Chair. Mr. Chair. If you may add, Mr. Chair. Yes, go ahead, Dr. Tony. Sa dami-dami kasing tumakas na doon, natatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita, natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung nila, na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then, psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila, sa mga pinagdaalan nila doon sa taas, sa tingin ko, kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat for purposes of recantation. May nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant na. So,
kung hayaan natin maibigay yung mga bata, our cases will be written, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think, Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, Your Honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Pwede mo tutukan, dali mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial police PDs and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi yung psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD. Pero kamawaan, marami daw. 1,000 plus na itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galanida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van? Ibabalik sa kapihan? Wala naman po kaming black band. Wala kayong black van? Wala po. Sino mayroon ng black van? Saan yan? O urban legend lang yan? Sir Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. nasa testimonyo po yan kanina ni Sir Jeng, yung tungkol sa black van. Mr. Chair, yung DOJ will correct me if I'm wrong, but sa knowledge ko po, dahil naibalik na nga yung isang batang tumakas sa bisa ng habeas corpus case na pinafile ng Socorro Bayanihan Services, ay nabalitaan ko po, and correct me if I'm wrong, na tututol po ang DOJ doon sa ibang mga cases of habeas corpus dahil mukhang continuing crime po ito ng human trafficking at iba pa. In fact, Mr. Chair, it seems to me, as author of the expanded Anti-Trafficking in Persons Act, that victims of trafficking shall immediately be placed under protective custody of DSWD. Kaya naisip ko lang po, dahil kanina sinabi po ni Asek Dumlao na mahaba pa ang kailangang panahon for their debriefing, hindi po ba tama, Mr. Chair, na the state, in the exercise of its parents' patri powers and in compliance with Section 7K of RA 9208 as amended, take protective custody of the two minors and their parents, if they wish, in the hands of SBSI. So, maaari ko bang hilingin, Mr. Chair, na mag-weigh in dito sa aking tanong, ang IACAT at DOJ or DSWD? Yes, thank you. Yes, you may answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. We confirm that the Department of Justice, as chairperson of the IACAT, confirms that we have this provision under the expanded anti-trafficking law, which allows the state to take protective custody of trafficking victims when it is warranted. And it would appear, Your Honor, that under these circumstances that it's warranted because we've heard the testimonies of many children, many victims who attest to the occurrence of a variety of acts such as forced marriage, forced labor, and then we also know of the pending investigation of the CHR on top of the pending investigation right now before DOJ for, among others, human trafficking. And then some of the respondents themselves, some of the leaders of Bayanihan have already been cited in contempt by the Senate for lying, no, Your Honor. So it would appear that the state does have sufficient ground to take protective custody of any other victims that are present right now that the state doesn't have custody of. Our concern lang, Your Honor, is that the court has already spoken insofar as the authority of the local social welfare and development office to maintain custody of the children. But that doesn't preclude the national DSWD from taking custody of the children and as well as the parents. So if the parents do want to
surrender or to be under the custody of the DSWD. Thank you for that opinion, Yusik T. I will go, puntahan kita. Human rights, your opinion on this? We subscribe to the manifestation of the good USEC, Your Honor. Thank you. DSWD, your opinion? Mr. Chair, we would just like to manifest that if it is a decision of this honorable committee, then the DSWD is prepared naman po to take protective custody of these children and of course their parents. Before this committee will rule on the quasi motion of Senator Risa, we will hear the mother. Ikaw yung inahan ng dalawa nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po. Matagal na po silang nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi po yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yun totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tattoo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral dun sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi, malayo po dun sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan, malayo po 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral, dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interviews daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae. Kasamahan po namin yan sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inupahan niyang bahay, magkatabi. Kaya po, palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din nung pagkakuha na po yung bata nung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa piscina ni Mayor talaga. Joke ko doon, minisa, sir. Nahihuli na ang bata kaya hindi nakatanong yung eskwela. Bis kay Maui akong punto nga.
Ang ipa-eskwela subos kaya ang dili mauntang ang isang eskwela. Ilang ikuha. Dili nila ihatag kaya gilang ingon. Ang bata ko nung pagabot og 7 pataas, pwede na ko nung mupili o asa. Nagkaroon ng bata kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugiwan sa giuon sa ilang ipangistorya. Ang bata doon, dili na mo mudoon. Mahadlok sila na mo magkakita. Natingaan ako kay dili na bata na mo mudoon bisang galing pagtapan pa. Matingaan ako kay mahadlok sila na mo magkakita. Pila edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa inudan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa kasi nga mismo ang bata nila mo ba? Ilang italuan nagkatanga mapunta mi. Is this true, Attorney? Kung binilwas yun ng bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, wait. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila, kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tatanungin namin kung anong nangyari, ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila. Yung si Randolph Dizon Barbarino, andito siya, kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph Only and Jackie, maraming nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, parang yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin kunti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari... Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather? Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang namin sila. Voluntaryo sila pumunta? What? Voluntaryo. Sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinup. According to the mother, kinuha ninyo, dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yan nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo.
sinabihan na yung MSWDO na sige, i-temporary na muna natin pag-custody yung mga bata kasi takot yung mga bata na because of that regulation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor ng full investigative assistance doon sa NBI, Director, nag-letter. Then sinabi ng Director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother na katira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, yung sister. Gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta. Sino gusto kumuha? Yung younger sister niya. Younger sister? Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi ng kanyang tiyahin na i-recount daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. Sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yeah, may video yan. Pwede namin i-play dito ngayon. I-play natin. Sige, ipatuloy. Ibigay sa secretary. Sige, continue. Ibigay natin. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw, kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung bata. Po sir, minor po kasi yun sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, patuloy ko na lang muna. Patuloy ko na lang muna. Sige. Umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ng bata, na hindi talaga siya bumalik. So andun, umuwi na kami, kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila, sir, punta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata, palabas sa safe house, at saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yung tumalon sa dagat, baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. Doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel. Makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis, nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis siya. So lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWDO, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niya bumalik doon. April 11. Yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police.
tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Silbihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sangko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, o sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, o sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, mababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayaran. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon. At saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari sa sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Matay, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sangko, pagdating dun sa parte na sinabi ng anak niyo na ang gusto niyang mangyari, kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayon po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahon yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangko. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga. Bakit ayaw na po? Kung gusto po ng bata, bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Tanungin mo sarili mo. Sige nga. Yung sinabi, bakit ayaw na lumapit? Yung sabi ko, bakit naman na nangadili, naman ka na mo. Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answer your own question. Yes, bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira po yung lalagyan ng SIM. So talaga yung... Mr. Chair, quick follow-up lang. Ma'am, sorry. Contradictory po yung kasasabi nyo lang ngayon sa sinabi nyo kanina. Kanina po, sumang-ayon kayo at sinabi nyo sa sarili nyong bibig, labi, na naniniwala kayo sa sinabi ng anak nyo na kaya niya ginagawa niya ay dahil gusto niyang bumabarin kayo nung asawa nyo at magsama kayong lahat na pamilya rito. Ngayon lang sabi nyo dahil sa cellphone. Baliktad po yun. Hindi po, ma'am. Yung sinabi po yan talaga ng anak ko, doon po talaga nung pagkakaharap po namin sa opisina ni Mayor. Sinabi po talaga yun ng anak ko. Yun po talaga. Totoo po sinabi yun talaga ng anak ko. Nung kalaunan, nung nakuha namin siya, tinanong ko siya, bakit sinabi mo yun? Yung sabi niya kasi, pinangakuhan kasi kami, bibigyan kami ng cellphone. Kaya gusto ko talagang tumistigo kasi gusto ko magkaroon ng cellphone. Mr. Chair, dagdag lang na follow-up, sorry. Kahit pagbalik na lang po ni Miss Lovely, dahil binanggit din po ni Ma'am si Miss Lovely, so itanong ko rin po, ano yung totoo? Tulad nung tanong natin kay Mr. Sam. Cellphone. Mr. Chair. Pinalisan niyo ng cellphone? Hindi po totoo, sir. Bakit namin kami mag-offer ng cellphone? So sino nag-invento ng istorya ng cellphone? Sila. Kasi yung anak naman nila, ang nagboluntaryo na mag-testify. Sinabihan pa nga namin, kung talagang gusto mong sumama sa parents mo, wala talagang problema ang LGU. Ayaw talaga niyang babalik. So bakit sabihin cellphone kung wala talagang... Sige. Alam mo, Mrs. Pebelen Cobillanes? Yes po, sir. Ako magpangkahan natin dito. Ako yung Sergeant at Arms ay yung usahat na pumunta ka sa clinic. O, gusto mo na pumunta sa clinic ngayon? Yes, before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank the public order of the Senate for
calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 80 years old and 82 years old, and then I am suffering from several illness. Mayroon rin akong BP for the last 40 years. I have hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta para po as compliance ng order ng Senado. Pero masabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect that those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity. But I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what we have been seeing, we are very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gusto magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-utang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang ang nag-hiti sa kanila. To respond right away, na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman, mauna ang depensa bago ang allegations. Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, I felt na kailangan mong sumagot kaagad, pinuputol ko yung pinapasagot ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Last play po. We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of this allegation, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Kung mayroon tayo kasabihan na kung there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inimbento yung fire? Merong smoke, so nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami. Pareho tayo frustrated. But nevertheless, we admire your respect and courtesy to the Senate na pumunta ka dito. Otherwise, magkahamunan tayo dito, pa-issuehan ko kayo na sa pila kung hindi kayo pumunta at talagang pupuntahan namin kayo doon para arestuhin kung ayaw nyo pumunta dito sa investigasyon na ito. So, salamat at pinaulakan ninyo yung aming imbitasyon. Maraming salamat. Thank you po. Ang hiling po naman namin kung pwede po matapos kayo kasi kung extend pa ito, ano pang mga schedule, paano kami makabalik po? Sige lang. Right now, your status is the four of you are cited in contempt and the chairman has already ruled your citing in contempt, so you have to remain under the physical custody of the office of the Sergeant at Arms of the Senate. And the committee will rule depending on the result of the next hearing. You are being cited in contempt.
kaya po, pasabi ko lamang po na I hope the chair will consider my physical condition because actually I had even been very selective with my food and ang problema namin kung tatagal pa dito, paano kami makabalik? Wala kami pera, lahat po kami ay mga civilian. I will consider. Relax ka lang dyan. Salamat po. I will consider. Pag-usapan namin yan. Meantime, punta ka muna sa clinic para ma-check up ka. Senator Risa, you want to continue with the Lovely? Meron ka pa bang idadagdag, Lovely, sa nangyari Yun sa pong- pagitan nyo nung anak ni Miss Cubillanes at yung iba pang mga Ako, bata? yung pong lula nung bata po, nanay ni Fidelin Cubillan, yung nagsabi sa akin na yung dalawang apo niya is nakatakas na at nakapag-enroll na sa high school po. Pinag-aral niya, hindi ng nanay. Siya yung nagtustos ng dalawang apo niya. Yun yung sabi ng lula. Tapos sabi ko, sinong apo to? Hindi ko po kasi yan kilala yung anak niya, personally. Yes po. At doon nakita ko yung bata. Nalaman ko na classmate yun ng kapatid ko. Classmate pala yun ng kapatid kong babae na andun ikinasal ni Senyor Aguila sa kapihan. Doon ko nalaman at nakita, ikaw yung classmate ng kapatid ko. Sabi niya, ate ko, ilang taon ka doon sa kapihan? Bago lang akong bumaga ate. Sinabi ko sa kanya, willing ka bang magsalita doon sa conference na ginagawa ng NGO Task Force? Sabi niya, ate, tawagan mo lang ako kapag magsisimula na. Kaya nung simula na yung investigation, nung pagpatawag sa amin ng NGO, tinawagan ko, kung willing kang pumunta dito, kung ayaw mo, huwag kang pumunta. Pero nung simula na po yung conference po, pagtatanong ng NGO, mga hapon na yun, dumating siya. Yun po sabi ko, willing talaga to kasi dumating. Tapos nung pumunta yung NBI May 4, hindi ko talaga siya tinawagan. Siya yung mismo kumontak nila Jane kung nasaan na sila kasi pupunta siya at magwi-witness siya. Yun po. Once ko lang po siyang nakausap. Yun ang totoo. At nung pumunta siya nung May 6 na humiyak siya, nandun po ako doon kasi in custody na po kami ng NGO kasi humingi po kami tulong ng NGO kasi ako po, wala po kaming bahay, sir, na kasi hinaharas na ako ng pamilya ni Fidelin. Pinupukpok yung dingding, pinagsasalitaan kami ng masama kasi pinilit ko daw yung apo niya, hindi na makikinig sa kanya. Yung mga anak ko natatakot po, ayaw nang lumabas ng bahay kasi hinaharas po kami ng pamilya nila. So, ayun po, humingi ako ng tulong sa LGU na ayaw ko nang maging kapitbahay yung ina niya kasi ako yung inaaway, hindi ko naman pinipilit yung anak niya na tumistigo. Ang reason pala po, nung pumunta na ako dun sa ng safe house, sabi ng apo niya, nung bata, na pinapagalitan siya ng lula niya kasi gusto daw ng lulo niya na i-recount yung witness niya, yung affidavit niya kasi nagalit yung mama niya nung malaman na kasali siya sa mga witness. Yun pong nangyari, Senator. Kaya yung lula niya, yung tita niya, kapatid ni Fibil, pumunta ng safe house. Kinuha si Dana, pinasyak po talaga kami kasi nung unang katok niya, sabi niya, nasan si Dana? Sabi ko, nasa taas. Hindi naman siya galit. Tapos sinabihan ko yung kasama namin na pababain si Dana, nandito yung tita niya, kakausapin na siya. Tapos bumaba siya. Pag open pa lang po ng door, sinampal siya ng tita niya. May video po kami. Umiyak yung bata, tapos ilang hakbang po pa atras sa tita niya kasi natakot na yung bata. Doon yung bata umiyak at hindi na sumama kasi natatakot siyang saktan kapag hindi niya i-recount yung witness niya, yung affidavit niya sa NBI. Yung pong totoong nangyari po, Attorney. Senator, sorry po. Okay, salamat tayo, Miss Lovely. Sa mga parents nandito ngayon, mahalin ninyo mga anak ninyo. Alagaan niyo mga anak ninyo. Bigyan niyo magandang kinabukasan. Aralin ninyo. Diba? Hindi naman po yung anak namin face sir. Lahat tayo parents, yan ang pangarap natin.
mabigyan ng magandang buhay ang ating mga anak. Lalong-lalo na tayo, pareho tayong galing sa mahirap. Ako, ayaw na ayaw ko makaranas yung mga anak ko ng dinaanan ko, naranasan ko, nahirap sa buhay. Kaya sana tayo, mahalin natin mga anak natin. Senator Risa? Sir, Yes. yung sinabi po ni Miss Lovely, may affidavit na po yung nanay ko nasa namin legal counsel. Tsaka, kung hindi nyo po itatanong, magkakilala po talaga kami kasi relatives po yung nanay ko at yung nanay niya. Sang ko yung middle name ng nanay ko.